Nakatanggap ka na ng 2,000 pesos na ayuda ng SSS Uplift. Pero bakit ang iba may problema pa rin? Sasagutin natin yan sa question and answer. Marami na rin na nakatanggap na ng 2,000 na ayuda ng SSS Uplift Program. Katulad po ng kabineto ni Jenny. Wala sa amin email o text. Nagulatan lang ako, may pumasok sa diskarte ko na 2,000. Nung Friday, nagsimula na silang magpamigay. So congratulations po at nakatanggap na kayo. Ang ibig sabihin, nauna ang ayuda kaysa sa advice ng SSS. Galing naman kay Miss Ginfinity. Nakatanggap na ako sir pero posibleng mag-close na next month yung account na yun. Pwede ba palitan yung disbursement account ko para makatanggap ulit ako next month? Yes po, pwede po yan. Pero teka, ano po ba nag-expire sa inyo? ATM account o yung savings account? Ang ATM po kasi nasa card ang expiration. So halimbawa, nakalagay doon ay 6/30. So ibig sabihin po niyan ay June 2030 po pa yan may expired. So ngayon hindi ko ma-expired na ang ATM at expired na rin ang savings account. So hanggang 2 years po ang savings account bago mag-expire. So check nyo lang po sa bangko nyo, baka dormant lang po yan. Galing naman kay Harold. Nag-email sa akin SSS, kasali ako sir, pero yung disbursement account ko ay close na. Doon ipapadala po yung pa-advice po, sir, thank you. So kadalasan ng ATM lang ang expired. So i-check mo muna sa bangko, baka ATM lang pero active pa rin ang iyong savings account. Ang ibang bangko kasi temporarily close lang ang savings account o dormant lang po yan. Galing naman kay Ruby Ann. May nag-notify po sa akin pero yung account na BPI gamit ko is expired na. Paano po kaya yun? So ATM card lang po ang una na expire pero ang savings account po ay mas matagal ang expiration. I suggest na i-check mo muna sa BPI kung active pa ang savings mo and then papalitan lang nila ang iyong ATM card at i-update. Sunod, galing naman kay Jeriel. Boss, pwede niyo po bang gawa ng video? Maganda to. Kung paano o ano ang gagawin namin if ang 2K na pinadala galing sa Uplift Assistance ay di na nakukuha dahil sa closed account ang pinadala nito. Sana po magawa ng video. So una, maraming salamat sa iyo, Jeriel, sa request at sa comment mo. Yes po, maganda po yung topic na yan at marami po tayong matutulungan. So may video na rin po tayo tungkol dyan sa expired, inactive, and closed account at ilalagay ko rin po ang link sa description. So question number 1, kung qualified ako pero wala pa rin akong natatanggap, so anong dapat niyong gawin? Siguraduhin tama at aktibo ang iyong DAM o disbursement account at regular na tignan ang iyong My.SSS account para sa anumang pagbabago. Question number 2, paano kung expired, inactive o closed na ang aking bank account? Ang sagot po natin, kailangan mag-enroll, mag-update ng bagong aktibong disbursement account upang maiwasan ang pagkaantala ng anumang matatanggap na benepisyo o payout. So ano ba ang expired? Magkaiba po kasi ang expiration ng ATM sa expiration ng savings account. So panoorin nyo rin ang video natin tungkol dyan. Nasa description po ang link at magandang maintindihan nyo po ang proseso. So question number 3, pwede bang GCash o e-wallet ang gamitin? So depende po ito sa kasalukuyang option na pinapayagan ng SSS sa DAM. So kung nandun po yung option na yon, yung GCash, well, pwede po yon. So suriin ang available na disbursement. Question number 4, kailangan ba mag-apply para sa Uplift? Hindi na po. Sundin lamang ang opisyal na anunsyo ng SSS. Ang proseso at kwalifikasyon ay nakabatay sa mga opisyal na patakaran ng programa.